Mga kagabay, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at nagkahari, isang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, muli balikan natin ang tungkol sa panalangin o sa pagdarasal. Karamihan sa atin, marami sa atin, mga deboto katoliko, mga katoliko, mga nominal Catholics, marami sa atin, kapag ka malakas, kapag ka masaya, maraming pera, walang iniisip, nakakalimot sa Diyos. Kahit sa pagpapasalamat man lamang sa mga natatamo. Pagkagising sa umaga, dapat na tayong magpapasalamat. Manalangin tayo kahit maiksi at sabihin, maraming salamat Panginoon sa bagong araw at sa bagong buhay. Pero pag malakas tayo, nakakalimutan natin yan. Ngunit kung magkasakit tayo sa ating mga higaan, sa ating mga silid tulugan, magiging sa kainan, napakaraming mga babasahin pandarasal, mga imahin ng mga santo at santa. Bakit sa ating buhay Kristiyano, kapag may sakit tayo, paulit-ulit ang cycle na pangyayari. Ang panalangin, isang pakipag-ugnayan sa Diyos, isang pakipag-usap sa Diyos, isang paraan upang maihinga natin sa Diyos ang ating mga hinaing, ang ating mga kahirapan, ang ating mga pagpapakasakit, at ganoon din ang pagpapasalamat sa Kanya. Mababasa natin sa banal na aklat na nung kapanahunan ni Jesus, sa loob ng 3 taon niyang pangangaral at pagtuturo alang-alang sa ating kaligtasan, sa tuwing matapos ang isang araw, ang isang buong araw na pagod niya, umaakyat sa bundok, nag-iisa, nananalangin, nagdarasal. Saan nagdarasal si Jesus? Diyos din siya. Si Jesus nagdarasal bilang anak ng Diyos at higit sa lahat bilang isang tunay na tao. Sapagkat sa kapangyarihan ng Diyos, ang anak, ang bugtong anak, nagiging tunay na tao. Si Jesus mismo ang nagpapakita kung bakit manalangin. Ayon nga sa banal na aklat, inaabot ng magdamag mula sa pag-akyat ng gabi hanggang sa magdamag, madaling araw hanggang sa magdamag, na nanalangin si Jesus. Kaya dito marahil nagtataka ang kanyang mga disipulo kung ano ang panalangin, kung bakit inaabot ng ganong katagal ang panalangin ni Jesus. Kaya minsan, sinabi ng mga disipulo sa kanya, Panginoon, turuan mo kami kung paano ang magdasal, kung paano ang manalangin. Ang sagot ni Jesus, walang anumang alituntunin, walang anumang sasabihin, kung hindi, ganito lamang. Ganito lamang ang manalangin. Itinaas ni Jesus ang kanyang mga kamay, tumingala sa kalangitan, at sinabi, Ama namin, hanggang sa at iiwas mo kami sa mga masasama. Ito nagsimula sa Ama namin hanggang sa pag-iwas sa masasama. Sa madaling salita, ang itinurong panalangin ni Jesus, ang itinuro ni Jesus sa atin kung paano tayo
makipag-usap sa Diyos, sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo ay sa pamagitan ng panalangin sa Panginoon. The Lord's Prayer na tinatawag natin Ama namin, Our Father. Yan ang itinuro ni Jesus. Bakit? Bakit ganun kasimple? Sapagkat sa Ama namin nagsimula sa pagsamba sa Diyos. Ama namin, sumasalangit ka. Ang ibig sabihin, ang Diyos nasa itaas. Wala sa atin, hindi natin kasama. Nasa itaas at nasa lahat ng lugar. Yan ang Diyos, dinadakila. Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Ang ibig sabihin, sambahin natin. Lead us, adore God. Sambahin natin ang Diyos. Sambahin natin ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo na iisang Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Ingatan ang ngalan mo. Dakilain ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Ang kaharian ng Diyos ay ang kaharian ng kabutihan. Kabutihan sa kapwa, kabutihan sa Diyos, kabutihan sa sarili. Pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa... Iyan ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God. Hindi langit, hindi kung ano-ano. Kabutihan. Mapasa amin ang kaharian mo. Sa madaling salita, magiging maka-Diyos. Magiging mga tunay na anak ng Diyos tayo. At matapos dakilain, purihin, pasalamatan ng Panginoon, nandiyan ang ating paghiling ng lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ng pagbigkas ng katagang. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw ngayon din. Sa madaling salita, hindi bigyan mo kami bukas, bigyan mo kami mamaya, bigyan mo kami ngayon. At hindi lamang kakanin ang ating hihilingin sa Panginoon. Lahat ng ating pangangailangan. Sapagkat kung wala ang Diyos, wala tayo. At ang ating paghingi ng kapatawaran sa Kanya. Patawarin mo kami sa aming mga sala na dinagdagan natin ng tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sa madaling salita, bago tayo hihingi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan sa Diyos, tayo muna ang mauna. Patawarin natin ang mga nagkakasala sa atin. Dahil ang sino mang hindi magpapatawad sa kapwa, hindi rin papatawarin ng Diyos. At ang ating kahilingan, Kanya tayong iligtas sa anumang kapahamakan. Kanya tayong ilayo sa lahat ng tukso. Tayo, pagka magkakasala tayo, ang sinasabi natin, o tukso, layuan mo ako. O tukso, layuan mo ako. Mali, sapagkat ang tukso ay ang demonyo. At trabaho ng demonyo ang lalapit sa lahat ng tao, lahat sa atin, upang magkakasala. Kaya hindi tayo lalayuan ng tukso. Ang itinuturo ni Jesus, ang tayo mismo, ihilingin natin sa Kanya na ilayo niya tayo sa anumang tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Iiwas mo kami, ilayo mo kami sa anumang masama, sa anumang pagkakasala. Yan ang panalangin. Sa pamamagitan ng panalangin na itinuturo ng anak, manalangin tayo sa ating Panginoon. Ang ating magiging gabay sa ating panalangin ay ang itinurong panalangin ni Jesus. Ang panalangin ng Panginoon, the Lord's Prayer, Our Father.